Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa huwal khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yawmir rahil. Bukod sa nalaman na natin noon pa na ang kahulugan ng takot sa nag-iisang tagapaglikha ay ang pagsasagawa ng mga utos at ang paglayo o pag-iwan naman sa mga pinagbabawal, sa salitang ito ni Ali ibn Abi Talib ay meron pa tayong malalamang karagdagang kahulugan ng takot. Sabi niya, radiyallahu anhu, ang takot ay ang matakot ka sa nag-iisang tagapaglikha. Nasabi niya Al-Jalil. Isa ito sa mga magagandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kumukuha ng kahulugang dakila. Wal amalu bit tanzil, ang pagsasabuhay sa revelasyon. Anong revelasyon? Walang iba kundi ang huling pinadala na revelasyon sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang Quran. Kailangan isabuhay natin yan kung tayo ay natatakot sa nag-iisang tagapaglikha. Wal qana'atu bil qalil, at ang maging kontento ka sa kakaunti. Opo, marami sa atin naghahangad ng maraming bagay at yun ay okay lang. Ang masama kung sumosobra. Kaya mainam na dapat tayo ay nakokontento sa kakaunti. Wal isti'dadu li yawmir rahil, ang paghahanda sa araw ng paglisan. Anong tinutukoy dito? Ang kamatayan. Opo, dapat tayo naghahanda sa kamatayan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Aqyasun nas aktharuhum dhikran lil maut." Ang pinakamatalino sa mga tao ay siya na madalas niyang inaalala ang kamatayan. Napakaganda, di po ba? Ang sinabing salita ni Ali ibn Abi Talib tungkol sa takot sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili sa mga puntos na ito nang sa ganun ay makabilang tayo sa mga alipin na may takot sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.